Ngayon naman ay makakausap natin ang spokesperson. Siguro napalitaan din nyo to, yung spokesperson ng Manila Police District na si Police Major Philip Ines. Okay? Ito, yung tungkol sa mga bata na naglalaro ng, hindi naman naglalaro, nangongolekta ng mga kalakal nila. Di bang sumabog bigla yung yung kanilang parang nakita nila bomba yata eh. So alamin natin, kasi sabi nila parang bakal lang pero parang shape nito parang mais eh. So parang bomba nga ang nangyari na marami na sugatan, 6. Tanungin natin, air compressor pala ang nangyari, yung pala sumabog. Kinalikot kasi parang pinukpok ng martilyo. Alamin natin yan mula sa spokesperson ng Manila Police District. Police Major, good morning sa programang Kabayan, si Danny Buenafe. Danny, isang mapagpala at kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nakatugaygay at nanonood ng inyong programa ngayon. Alright, maraming salamat Major sa oras. Okay, liwanagin nyo lang, kamusta ho yung mga bata na somehow kahapon ho ba nangyari ito? 2:30 ng hapon? Tama kayo dyan, Sir Danny, pero hindi po ito mga bata. Meron lang po itong tayong isang minor dito po na isa pong biktima dito na isang 14 years old. Pero among po doon, yung 5 po doon, nasa legal age na po ito. Isa po dito, babae. Ang edad po ng mga biktima po natin dito, yung female po natin dito ay 36 years old. Tapos may 49 years old po tayo. Meron po tayo dito 51 at 49. At yung minor po natin, 14 years old po ito, Sir Danny. Ito po ay base po sa nakuha nating impormasyon dito po sa atin sa DECO natin ng MPD o yung ating District Explosive Big Cannon Unit. Kasama na rin po dyan yung forensic unit natin, yung Bureau of Fire natin at yung ating Station 2. Nalaman po natin na hindi po ito wala pong bomba dito. Kung hindi, ito po ay isa pong aircon na compressor na nakuha po nitong mga tao na ito sa isa pong lugar na natunugan. Kung saan po habang binabaklas po nito ay ito po ay aksidenteng sumabog at yun nga po nagdulot po ito ng injuries po dito sa mga taong ito. Alright. So aircon compressor siya from an item na nasunog na before. Parang pinukpok nila. Ganon. Binabaklas po nila ito, Sir Danny. Ito po kasi mga tao na to, ito po yung mga tinatawag nating palero o yung mga nangangalakal po. Nangangalakal kung saan, nang nakuha po nating impormasyon na galing po itong nakuha nilang kalakal na ito sa isang lugar na nasunog po dun sa area. At binabaklas po nila ito para kunin po yung mga pakikinabangan dun sa loob, yung mga tanso. Kaya lang aksidente po itong pumutok. At doon po sa pagsabog po nito ay meron po tayong 6 po na nasugatan. Dinala po ito sa pinakamalapit na ospital. Ito po Jose Reyes Memorial Hospital. Located po ito sa Santa Cruz, Manila. At yung huling bulletin po natin dito, nandun pa rin po sila sa hospital at hindi pa po sila na i-discharge. Tama ba yung isa sa mga bata ba or isang mga victims naputulan ng kamay dahil sa pagsabog? Yung po yung isa natin nakuha ang impormasyon dito, Sir Danny. Among po kasi doon sa mga yon, nakita po natin may mga nag-circulate po na mga kuha ng ating mga kababayan at meron din po tayong nakuha pong mga action photos doon sa lugar. At yun nga po, isa nga daw po doon, hindi pa po natin ito makumpirma, ang nabanggit lang po ito sa atin ay naputulan ng kamay o daliri po. Pero sa stable condition po ito mga to, nabigyan na po ito ng medical treatment dito po sa nabanggit nating ospital. Saan ho ba nangyari ang mismong insidente na to? Diyan ho ba sa may bandang Tayuman Street? Yes, Sir Danny, sa barangay 234 po ito sa Tondo, Manila. Particular po dito sa Tayuman Street, corner Dagupan. At doon po nangyari yung insidente kung saan po mabilis po nirespondan ito ng mga pulis natin. At kasama na rin po siyempre yung ating explosive and canine unit ng MPD. Kasama rin po nila dyan yung ating taga-Bureau of Fire, yung ating MDRRMO, ang City Hall natin, at yung iba pa nating ahensya ng gobyerno. Tatugunan naman po agad yan at kaya nga po nadala agad ito sa pinakamalapit na ospital. So for now, masasabi natin, Major, na out of danger na yung 6? Yung po yung huli nating bulletin na Sir Danny, according to sa Station Commander, si Lieutenant Colonel Gilbert Bush po ng Station 2. Nagkausap po kami kanina at ang nabanggit niya po ay nasa stable condition kaya lang po hindi pa po na-discharge dito sa hospital.
Yeah, so ibig sabihin under treatment pa no for now, Major. Pero ito ho bang nasa pangangalaga ho ba sila ng Manila Social Welfare Department? Yung pangyayari po na yun, Sir Danny, bago mangyari, hindi naman po, sila po yung mga katulad ng binanggit ko kanina, mga palero, yung mga nangangalakal. Oo, Pero nandun po yung ating ahensya ng gobyerno, yung ating pong Manila Social Workers, Yan nga. workers po. Doon po sa kanila, ina-assist po sila doon para doon sa mga pangangailangan po nila. At hindi naman po ito papabayaan ng ating lungsod. Alright, sa Jose Reyes Memorial Hospital, nandun lahat sila. Yes po, tama po kayo doon. Located po ito sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Manila. Alright. So for now, ano ho ba ang meron ho pang mga iba pang let's say item kasi kung ano dinidiscount niyo na wala hindi to bomba, aircon compressor to. Wala na hong mga let's say banta na ibang pwedeng yun na nga ito mga nangangalakal na to baka posibleng meron pa silang mahagilap na naman diyan sa lugar na yan. Patuloy po yung ginagawa natin na pagpapaalala sa ating mga kababayan. Tungkol po yun talagang naman po talaga ay aksidente. Wala po may gusto nito. Pero ganun pa man po yung ating pagpapaalala dito sa ating mga kababayan. Lalo na siyempre po. Hindi lang po ito dun sa mga palero. No? May mga pagkakataon po na may nakikita tayo yung mga sa mga junk shop nagkakaroon po ng aksidente na ganyan. Kaya palagi po tayong mag-iingat. Ang sabi nga po nito, nakita naman po natin, proseso po ito ng ating K9 unit, ganun din po ng ating forensic unit, at wala po silang nakitang explosive device dito o material. Kaya po, sabi nga natin, wala na po tayo doon sa sinasabi nila na mayroong pagsabog na iba. Kung hindi, ito po ay nangyari dahil sa aksidente, dahil ito po ay isang aircon na compressor according to sa mga testigo doon sa lugar na binabaklas lang po nitong ating mga tinatawag nating palero po. Alright. Kamusta naman ho ba dyan ang Major? Kasi alam ko yan sa Tondo, isa rin yan sa mga problema ng mga natin, di ba, ng MMDA. Kasi kanina lang nakausap ko yung tungkol dito sa yung pagbagbawal, yung mga street parking. Di ba marami rin dyan mga insidente ho ng mga street parking na nangyayari dahil ito may daanan dyan at marami mga tinatanggal sila Mr. Gabiyaw ng MMDA dyan ng mga, di ba, yung mga illegal na pagpark dyan. Yes, sir, dahil nakita naman natin, tuloy-tuloy po yung ginagawa ng ating lokal na gobyerno. Katulong po yung ating pamunuan ng Manila Police District. Doon po sa pagtatanggal ng mga obstruction dito sa mga kahabaan at padukan ng ating lungsod. Kung saan po katulong din natin po dyan yung MMDA. At sabi nga natin, alam naman po talaga natin ang lungsod ng Maynila, napakarami po talagang sasakyan. At isa sa mga nagiging problema natin yun. Ganun pa man po, hindi po tumitigil ang ating lokal na gobyerno para po dito sa mga iba't iba nilang operation para mapaluwag po natin yung mga kalsada dito na magamit naman po ng ating mga kababayan. Alright, oo. Nako, maraming salamat to at yung di ba, syempre malaman din natin yung update do sa mga bata. Wala naman sigurong problema na at pwede na rin sila ma-discharge anytime today siguro, Major. Oo. Yes po, Sir Danny, at ipapala po natin dito kung ano man po yung pinaka-latest po nating bulletin dito. At sabi nga po dito, nakita naman po natin yung kagyat na aksyon ng ating mga iba't ibang ahensya katulong po ng Manila Police District. At nagpapasalamat po kami, Sir Danny, nabigyan niyo kami ng pagkakataon, may bigay namin ng mga ganitong informasyon. At sa ilalim po ng liderato ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Abad, makakaasa po kayo sa kanyang na serbisyo para sa Manila. Alright, sige po. Good luck, Major. Thank you very much sa oras. Yan ho si Police Major Philip Ines ng siya spokesperson ng Manila Police District. Una sa balita, una sa public service, subscribe na sa DZMM Teleradio YouTube channel, Kapamilya.